Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay. Halina't tayo'y magbasa ng Biblia. Exodo Kapitulo 22. Batas tungkol sa ninakaw. Pag ang isang tao'y nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at napatay ng may bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay yaong pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga mandala o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at siyaoy nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kung mahuli. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos upang patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang nangaangkin ay magbabayad ng doble sa talagang may-ari. Kung mamatay, mapinsala o mawala ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-alaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipakikita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao ay nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala nang hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung mayroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan. Ang upa ang magiging kabayaran. Kapag ang isang dalagay hindi pa nakatakdang ikasal, ay narahuyo at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay papatayin, sino mang makiapid sa hayop ay papatayin. Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay papatayin sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aalpihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong may hirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng mga ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos, nitutungayawin ang inyong mga pinuno. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas at langis. Iyahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Iyahandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa.
Huwag hihiwalay sa ina ang panganay ninyong lalaki hanggang sa 7 araw mula sa kapanganakan. Sa 8 araw, ihahandog siya sa akin. Kayo'y nakatalaga sa akin, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng kapwa hayop. Bayaan ninyong kainin yaon ng mga aso. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari na ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang may hirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Parurusahan ko ang sino mang gagawa ng gayon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang sinumang taga-ibang bayan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Sa 7 taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap at ang matira ay ipaubayan na ninyo sa mga may ilap na hayop. Ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. 6 na araw kayong gagawa. Sa 7 ay titigil kayo para makapahinga ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga upahang taga-ibang bayan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang lebadura. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may lebadura. Ito'y gagawin ninyo sa takdang araw ng buwan ng Abib, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin at ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pamimitas sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at mga bungang kahoy. 3 beses isang taon, lahat ng lalaki ay haharap sa akin kay Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may lebadura ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin, at huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ang taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista sa akin. Dadalhin ninyo sa bahay ko ang pinakamagandang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong magluluto ng kordero na hindi pa awat sa ina. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain na aking inihanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag naghimagsik kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Heveo at Jebuseo, at sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay.
Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat nangaharap sa inyo, malilito ang mga bansang daratnan ninyo, at magtatakbuhan dahil sa takot. Bago kayo dumating doon, magpapadala ako ng makapal na putakti at palalayasin nito ang mga Heveo, Kananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paaalising lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain nang hindi dumami ang mga may ilap na hayop. Unti-unti ko silang paaalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hanggahan ng inyong lupain ay mula sa dagat ng mga tambo hanggang sa dagat ng mga Filisteo at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipalulupig ko sa inyo ang mga tagaroon at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipag-isa sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahing kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 na mga leader ng Israel. Paluhurin mo sila sa isang lugar na malayo sa akin. Ikaw lang ang lalapit sa akin. Sabihin mo naman sa buong bayan na huwag aakyat sa bundok. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar. Sa paanan ng bundok, nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu at ang 70 leader ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay animo sa pirong bughaw at nakasisilaw na parang langit. Ngunit hindi sila naano, bagamat nakita nila ang Diyos. At sila'y kumain doon at uminom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rin. Maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntunin ng mga tao. Umakyat nga si Moises kasama ni Josue. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga leader ng Israel, hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong may iwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling may gusot na mangyari sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang 7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kapangyarihan ni Yahweh na wari nila'y maliyab na apoy sa taluktok ng bundok. Umakyat nga roon si Moises at napaloob siya sa ulap sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sa akin at ikaw ang tatanggap ng anumang ihahandog nila. Ito ang kanilang ihahandog, ginto, pilak, tanso, lanang asul, murado at pula, mga pinong kayong lino at hinabing balahibo ng kambing, pulang katad ng lalaking tupa, mainam na balat at tablang akasya, langis para sa ilawan at pampabango para sa langis na pantalaga at sa kamanyang.
Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mga alahas na pampalamuti sa ephod at sa pectoral na punong saserdote. Ipagpagawa mo ako ng sanktuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Gumawa kayo ng isang kabang iyari sa akasya, 45 pulgada ang haba, 27 ang luwang, at ganoon din ang taas. Babalutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas. Ang mga labi naman ay kalupkupan ninyo ng moldurang ginto. Gagawa rin kayo ng 4 na argolyang ginto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban. Gagawa rin kayo ng pasanang akasya, babalutin din ng ginto, at isuot ninyo sa mga argolya ng kaban. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pasanan. Ang 2 tapyas ng bato ng tipang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay mo sa kaban. Gagawa ka ng luklukan ng awa na yari sa lantay na ginto. Ang haba nito'y 45 pulgada at 27 naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay parang iisa. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na parang nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon kita tatagpuin sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Gagawa ka ng isang mesang akasya na 36 na pulgada ang haba, 18 ang luwang at 27 ang taas. Takpan mo ng ginto ang ibabaw nito at paligiran mo ng moldurang ginto. Lagyan mo ang paligid nito ng sinepang 4 na pulgada ang lapad at paligiran din ng moldurang ginto. Gumawa ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok sa tapat ng paa nito sa malapit sa sinepa. Ang mga argolyang ito, isusuot ang mga pasanan. Akasya ang gagawin ninyong pasanan at babalutin din ng ginto. Gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto, plato, kopa, banga at mangkok para sa mga handog na inumin. Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. Purihin ang ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Hanggang sa muli, mga gili kong taga-subaybay. Pagpalain nawa tayo ng Diyos.